Hi mga ka-itis! For this video, we will compare 3 different burgers na ang palaman ay hindi beef, hindi chicken, kundi shrimp. Yes po, shrimp. As in, ebi patties or hipon, call it whatever you want. Tignan natin kung anong pinaka-nagustuhan ko. Tama-tama naman kasi Lenten season na. Flipside burger, hayop ka. Ay, gago. Napakasarap naman dito sa Flipside. Kailangan ba to? Ay, ang weird po. Naubos ko na siya. Hindi ako nakakapag-dunk. Ang dami. First stop natin sa paghahanap ng ebi or shrimp burger, McDonald's. Yan o. Tara, yung unang susubukan natin, Bali, ebi shrimp burger ng McDonald's. 165 pesos ang kanyang a la carte. Per 250 plus kapag ka merong cheese dunk drinks price. Ito yan siya, 165 pesos. Ganda. Tignan mo. Medyo maliit. Kasing liit siya ng burger McDo. Actually. Ayan o. May shredded cabbage sa loob. Ayun o. Kapal ng bati. Ito o. Pero wala akong makitang shrimp. Ayun. Kita mo? Ayun. Yung mamula-mulang laman ng shrimp. Crispy and light. Okay, oh. Ay, ang weird ko. Naubos ko na siya. Hindi pa ako nakakapag-dunk. Ito yung dunk. Not sure kung kailangan pa to. Kailangan pa ba to? Kasi parang mawala yung light taste niya eh. Ayan o. Cheese dunk. Ay, dami ko nalagay. Yung dunk niya parang creamy na hindi ganun kaalat. I was expecting it na maging mas maalat siya. Pero alam mo, bumagay siya sa shrimp burger. Pero, feeling ko naman, mas bagay siya sa baka. Sa cheeseburger, ganun. Or sa burger McDo. Ang liit lang. Pang-apat na kagat ko lang. Busog agad. Pero alam mo, kung ako sa'yo, hindi mo kailangan mag-dunk. Kasi, mas lalo pa niyang na-overpower yung lasa ng shrimp na mas nasa-savor mo sana ng maayos if a la carte na kakainin mo. Kahit na walang fries, okay lang. But for 165 pesos, this is already a good deal. Mahal kaya ng shrimp. Okay, tapos na tayo sa first round. Masarap siya, pero may hinahanap pa akong something special. May hinahanap akong tapang or linamnam at tamis ng isang shrimp na meats na hindi ko nakuha dito. It's good na pampalipas. Pang ano tawag sa ganon, yung parang pag gutom ka, goods naman siya, hindi siya pangit. Pero may hinahanap akong something na may sipa ng dagat ng shrimp. You get me, di ba? Yung seafood taste na maumami na malinamnam. Yan, pero crispy. Pagdating sa crispiness, panalo, quality ng tinapay, tapos yung sauce niya is also good. Hanap pa tayo, punta tayo sa next nating tindahan. Yan. So, dito naman tayo sa medyo premium. Medyo premium mga atake. Bali, we are here at Greenfield District. Balita ko, ang Greenfield District. Patawid naman tayo. Ay, gago. Pedestrian is priority. Hindi siya nangyayari dito. Ang maganda rito sa Greenfield District, daming kainan, tsaka cafes. Dami rin bakla. So dito, malapit sa Boss Coffee, Pick Up Coffee, meron ka ditong mabibila ng shrimp burger. Ayun yung pinasok ng Grab. Yan. So ito ang portal. Bago pa magkaroon ng portal sa BGC, ito na yung original portal, yung walang gimmick.
please use the other store. Meron po kayong yung shrimp burger. Magkano po yan siya? Ang bango. Shrimp sandwich, 285 pesos. Sige po, isa po. A la carte lang pwede. 285 pesos siya. Ang bango dito. Grabe. Anong gusto mo? Yung burger. Yung burger po. Flipside Burger. Ang mamagat ng store. Flipside Burger. Flipside Burger. So this is the shrimp burger. Meron na siya kaagad Ay, ang ganda ng pagkaka-packaging sa kanya. At ang kapal. Wow. So this is the Ebi Burger ng Flipside Burgers, 285 pesos. Alam mo, packaging pa lang niya, impressive na. Tapos, yung niya, tinapay niya, brioche, na parang mabutter. Itsura pa lang. Check natin saglit yung content niya. Ayun, punong-puno ng pickle at saka ng onion, tapos may cheese. And then this is, umuusok pa, the Ebi patty. Sinong gumawa nito? Parang gusto kong sambahin. Napakasarap. My God! Alam mo yung napaka-crispy nung outer layer niya, pero ang juicy nung loob. Kitang-kita mo yung mga strands ng meat ng hipon, fresh. Tapos napakalinamnam. Nandun talaga yung nahanap mong seafood goodness. And what makes it better is na-elevate niya yung lasa because of the cheese. Parang American cheese na manipis. Not overpowering. Tapos yung crunch. Tapos yung binibigay na slight tamis ng parang ginisang sibuyas. At saka yung acidity na binibigay ng pickle. Pickle relish ang atake. The sauce is just right. May pagkatangi ng konti. Sobrang sarap. 285 pesos. Kahit pa mag 400 pesos to, bibiling ko to. Napaka-premium ng pagkakagawa niya. Flipside burger, hayop pa. Sarap. Napakasarap naman dito sa Flipside. Tara, punta tayo sa next store. Maghanap pa tayo ng maraming hipon. Sa ika-anim na 7-Eleven. Ay, ganon. Shrimp burger. Dati na lang tayo punta. Ang dami. Ito naman yung 95 pesos. Pinakamura na nabili nating shrimp burger sa 7-Eleven. Ang init, ang sakit. Ito yung pinakamurang shrimp burger na nakita ko. This is from 7-Eleven. Meron siyang patty. Meron siyang tinapay na makintab. Pero mukhang basic lang na tinapay. Ayan yung patty niya. At meron siyang kulay. I-try na natin habang mainit pa. Galing sa microwave yan siya. Lasa mo pa rin yung shrimp. Manipis nga lang. Kulang sa seasoning. Pero ano pa bang irereklamo mo 95 pesos lang naman yan siya. Sarap kasi mainit. Lambot ng tinapay. Pero kasi pangit ng lasa ng gulay na microwave. Kung kayo ang bibili nito, order na lang kayo dyan. Tapos kayo na lang mag-toaster sa bahay. Tanggalin nyo muna yung gulay bago nyo initin. For 95 pesos, pwede na. Pero di para balik-balikan. Pwede na. Lamanti yan. Lasang hipon pa rin naman. Kulang lang ng seasoning. For today, I hope you enjoyed our recommendations. Sana may mapili kayo or matikman nyo lahat ng sinabi kong mga flavors ng shrimp burgers. Well, para sa akin kung akong tatanungin nyo, value for money, I'd go, hi, hello. Value for money, I'd go with
Hala, paano ko ba sasabihin? Sorry yung bias ko yung pinakamalasang shrimp, which is yung flip side. So I know it's gonna be controversial. 200 plus kasi yung price, pero you get what you paid for. And if you want something quicker, mabilis lutuin, McDonald's tayo. 7-Eleven on the other hand, pinakamura, pero siya yung may pinakakonting lasa na shrimp para sa akin. Try nyo pa rin lahat and let me know in the comment section kung ano masasabi nyo. In the meantime, please don't forget to subscribe and click the notification bell if you have suggestions kung ano yung next natin titikman. Let me know in the comments. Yun lang!